Magandang araw po sa lahat muli. Kumusta na po kayo? Mga masaya. Ngayon, Huwebes ay muling nakasamba at napakaganda ng leksyon tungkol sa pagkakaisa. Maraming bagay na pinagkakaisahan ng Iglesia ni Cristo sa aral, sa paniniwala, sa pakikitungo sa kapwa, sa pamumuhay. Lahat ng yan ay nagkakaisa ang Iglesia ni Cristo. Itinuturo sa mga panahon ng doktrina, pagsamba, pagpupulong ng mga may tungkulin. Sinisikap ng pamamahalan na lahat ng mga bagay ay maging isa ang Iglesia ni Cristo. Kasi ang Iglesia ni Cristo po ay nasa iisang katawan. Sa Colosas 1:18, si Kristo ang ulo, ang Iglesia ang kanyang katawan. Bagamat maraming sangkap, pero nasa iisang katawan. Kaya ang Iglesia ni Cristo po ay nagkakaisa sa lahat ng bagay. Lalong-lalo na po sa panahong ito. Alam natin na ngayon, 2025, ay mayroong isasagawang eleksyon. Pagkakaisahan muli ng sambayanang Pilipino kung sino-sino ang mga ihahalal sa pamahalaan ngayong darating na Mayo. Ang Iglesia ni Cristo po ay nagpapasakop sa gobyerno, sumusunod sa mga tuntunin sa gobyerno na alam naman natin na utos yan ng Panginoong Hesukristo. Sabi nga niya, ang kay Cesar ay kay Cesar. Yung binabanggit niyang Cesar, yun yung gobernador yata noon nung panahon nila. At nung panahon ng Panginoong Hesukristo, ang gobernador ang pinakamataas sa pamahalaan nila noon. Ganyan po ang Iglesia ni Cristo. Ibibigay yung para sa gobyerno at ibibigay din yung para sa Panginoong Diyos. At ngayon nga ay huwag muna tayong mag-focus kay palamura na vlogger. Kasi may nag-message sa akin, nag-comment. Sabi niya noong kahapon, January 29, kahapon, lumabas na daw yung warrant of arrest niya. Meron na siyang warrant of arrest at ayon sa tinagpang ko na lang yung pangalan niya. Isa ding kapatid yan. Pero hindi niya binanggit kung anong lugar yun. Pero ang sabi niya ay natukoy na kung nasaan siya ngayon. Natukoy na siya. Wala na siyang kalusot. Hindi na siya makakalusot. Sana nga ay mabigyan ng hustisya yung kanyang ginawang mga maling akusasyon sa Iglesia ni Cristo, yung panlalait sa buong Iglesia at sa pamamahala. Hindi lang yun marami pang lumabas na mga hindi magagandang mga sinasabi niyang criminal daw, wala namang batayan, tumanggap daw ng salapi, yung bilyon-bilyon daw na pera, mga fake news yung mga yun kasi nasanay na siya ngayon. Maraming mga vlogger ngayon na ganyan na nagsasabi ng kung ano para lang kumita. Maraming nagsulputang mga vlogger ngayon. Alam nilang trending si Epifanio Labrador, sinakyan din nila. Ay naku po, Diyos po. May mga tao na mga gusto lang magkapera. Kahit mali na yung maling impormasyon na sinasabi, kahit hindi tunay na iglesia, parang nagkukunwari na Iglesia ni Cristo, pero hindi naman niya alam yung totoong aral ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo po ay ang idol ng Iglesia ni Cristo ay ang ulo, ang Panginoong Hesukristo. Bagamat siya ay nasaan yung tao, yan ang leksyon kanina. Pero
Nasaan yung tao? Ang Panginoong Kristo, subalit pinuspos ng Ama ng kapangyarihan. Pinuspos siya ng iba't ibang katangian. Subalit ano ang dapat nating maunawaan diyan? Hindi nagmayabang ang Panginoong Kristo. Nagpakababa siya hanggang sa kamatayan. Kamatayan niya sa krus. Ganon katangian ng mga iglesia ni Kristo. Oo, bilang isang tao, nakakaramdam ng sakit, nakakaramdam ng pagod. Lahat naman tayo eh. Lahat naman tayo. Ang Panginoong Kristo lang ang walang kasalanan. Siya lang ang bukod tangi na walang kasalanan. Pero sinisikap ng pamamahala na yung katangian ng Panginoong Kristo ay maituro sa lahat ng mga miyembro sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kaya yung sinasabi nila na bakit hindi ninyo mapatawad si ganito, binigyan siya ng pagkakataon, subalit hindi nagbagong buhay. Pangalawang beses na niyan na ginawa niya yung ganyan na panlalait sa Iglesia ni Kristo. Nung una, pinatawad siya, pinabayaan. Tumagal ulit, siguro nakita niya trending ang Iglesia ni Kristo, papatok yung mga video pag Iglesia ni Kristo ang gagawin niyang content, hindi maganda yung paggawa niya ng content patungkol sa Iglesia ni Kristo. Gusto lang niyang kumita, sumikat sa maling paraan. Kaya yung mga vlogger dyan, ang mga fake news, walang katotohanan yung mga pinagsasabi, may panukala na lahat ng mga nagkakalat ng maling balita ay ipatatawag. Kung hindi ako nagkakamali, si Juan nun, may panukala nun, si Cesar ba yun? Na lahat daw, nakalimutan ko kasi, paki-comment na lang dyan kung mapanood niyo. Pero basta may napanood ako na lahat ng mga nagkakalat ng mga fake news, kunwari nagbabalita. Yan, halimbawa yan si Epifanio Labrador, kung makikita niyo yung mga previous video niya, astang comentarist talaga. Talagang kung sino-sinong mga taong tinutulig sa niya. Ay naku, ang lakas ng loob, ano? Pero ngayon binabaliktad na niya na pinapalabas na niya sa kanyang mga video na ang Iglesia ni Kristo ang mali at siya daw, parang siya ang kawawa, parang siya na ang tama. Marami namang napapaniwala. Dapat siya ang unang-unang iharap doon ng mga vlogger na sinungaling, fake news. Mayroon pang isa, yung matandang babae, hindi ko na nakikita yon. Baka tumigil na. Natakot siguro. Kaya yung mga mag-iingat yung mga gumagawa ng mga vlog tungkol sa Iglesia ni Kristo na walang katotohanan. Kumuha muna kayo ng tamang informasyon. Baka nakita lang ninyo sa TikTok, nakita nyo lang sa Google, kung ano-ano nang ginagawa ninyong content, sasabihin, ay naku, ganito pala yun. Mali. Kayo rin ang magiging kawawa. Mayroon pa nga akong nakita na ginawang thumbnail. Ginawa niyang thumbnail ang tagapamahalang pangkalahatan ngayon, ang kay Eduardo B. Manalo, tapos nilagyan ng sungay. Buti nasabihan siya ng isang kapatid na vlogger na ayusin mo yan, huwag mong gagawin. Ayun, wala na. Inayos niya. Kaya dapat mag-ingat, lalo sa panahon ito. Maraming mga gumagawa ng mga content na fake, hindi totoo, walang informasyon, sapat na batayan. Kung ano-ano lang mga pinagsasabi para lang kumita. Kung may trending, sasakay sila doon.
hindi pa naman nila sure kung tama yun o ano. Meron ngang nag-comment, sinabi sa akin, gusto mong malaman ang totoong informasyon tungkol kay Epifanio Labrador. Wag na, ayoko nang malaman. Basta sapat na sa akin yung sinabi ng kapatid na nakalabas na yung warrant of arrest niya. Sinasabi kasi sa akin na mayroong iba pang grupo sa page. Kaya daw hindi mahuli-huli. Ewan ko lang kung totoo, hindi ko alam. Pero hindi ko na inalam. Ay, naniniwala naman ako balang araw lalabas din yung mga iba pa niyang mga grupo sa na account, group account. Kasi may mga kwan dyan, sigurado maglalabas dyan ng mga vlogger. Papanood na lang natin doon. Pag nahuli na siya, ayon sa balita ito katulad ng comment ng isang kapatid, ilang oras na lang daw. Kasi lahat ng entry, lahat ng exit point niya, mayroon ng nakabantay. Hindi na siya makakalabas. Dala-dala ang warrant of arrest. Hindi para makipaggera sa kanya na yun ang gusto niya. Na katulad ng video ng mga karaang araw na nakahanda daw sila. Nako, magbago ka na, Epifanio Labrador. At sa lahat ng mga gumagawa ng mga video na walang sapat na batayan. Hanggang dyan lamang po at maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa aking mga video. Yung mga nagtatanong bakit hindi daw ako nag-upload, may trabaho po eh. Alam po ninyo ay may trabaho tapos may overtime pa hanggang alas 9:30 ng gabi. Kaya sinisingit ko lang yung ganitong mga paggawa ng mga video. Yan lamang po at maraming salamat. Mag-iingat po ang lahat.